Dati, ang isang Mercedes ay hindi isang gastos. Ito ay isang mana. Ang mga pintuan nito ay isinara ng may malakas na tunog na maaari mong mapagkamalan ng kotse para sa isang safe ng sentral na bangko. Sa ginintuang panahon na ito, kinamumuhian ng mga inhinyero ng Aleman ang pagkaluma, tulad ng kinamumuhian mo ang mga jam ng trapiko. Ngayon, tinitingnan namin ang 15 tangke ng Stuttgart na nakaligtas sa anumang modernong modelo. Manatiling hanggang sa numero 1 dahil ito ang makina na pinamamahala ang lumampas sa 1,000,000 kilometro nang hindi nagpapawis. Magsimula na tayo. Bilang 15, Mercedes-Benz S-Class W 221, S 550. Para sa maraming mga mahilig sa tatak, ang pagdating ng bagong milenyo ay nagdala ng isang elektronikong pagiging komplikado na nagbabanta sa pamana ng tibay ng kumpanya. Gayunpaman, sa gitna ng dagat ng mga sensor at digital system, ang 221 serye ng W ay lumitaw bilang isang paalala na naalala pa rin ng Mercedes kung paano gumawa ng isang marangyang tangke. Ang S-model na 550 ay marahil ang huli sa mga malalaking kinatawan ng mga sedan na namamahala upang balansehin ang modernong kasaganaan na may nakakainggit na mechanical na katatagan. Ang puso ng hayop na ito ay ang M-engine 273, isang 5.5 litro na hugis V na 8 silindro na naghahatid ng 382 lakas kabayo sa isang linear at makinis na paraan na tila hindi ito nagsusumikap dito. Hindi tulad ng mga agarang hinalinhan nito na nagdusa mula sa mga problema ng kabataan sa kanilang electronics. Ang modelong ito ay pinuupang maabot ang isang pamantayan ng pagiging maaasahan na nagpapahintulot sa kanila na lumampas sa 300,000 kilometro nang hindi nagpapawis. Ang susi sa mahabang buhay nito ay namamalagi sa kalidad ng mga panloob na sangkap nito. Bumalik ang Mercedes sa mas marangal na materyales at isang arkitektura ng makina na bagaman advanced, ay hindi isinakripisyo ang katatagan ng block. Ang chassis ay isang obra maestra ng torsional rigidity na idinisenyo upang ihiwalay ang mga nakatira mula sa labas ng mundo habang pinapanatili ang ganap na kahinahunan sa bilis ng highway na magbubuwag sa iba pang mga sasakyan. Ito ay isang kotse na nararamdaman malaki, mabigat sa isang magandang kahulugan ng salita, at na nagpapatunay na kahit na sa edad ng computing, mahusay na metal engineering ay pa rin ang pundasyon ng isang sasakyan na tumatagal magpakailanman. Numero 14, Mercedes-Benz E-Class W 210. Sa pagtatapos ng dekada 90, ang mundo ng automotive ay mabilis na nagbabago patungo sa digitalisasyon at ang W210 ay namamahala sa pagkuha ng E-Class sa bagong hangganan na iyon. Bagaman pinuna ito sa oras na iyon para sa paglabag sa tradisyonal na hugis parihaba ng mga headlight, napatunayan ng oras na tama ito sa mga tuntunin ng purong mechanical na tibay. Ang modelong ito ay kumakatawan sa paglaban sa digital na paglipat. Ito ay isang sasakyan na, sa kabila ng pagsasama ng mas advanced na mga sistema ng pamamahala ng makina, ay nagpapanatili ng isang arkitektura ng suspensyon at paghahatid na tila kinuha mula sa panahon ng mga barkong pandigma. Ang mga modelo na nilagyan ng inline na 6 na silindro na makina, tulad ng E320, ay maalamat sa mga merkado ng pangalawang kamay para sa kanilang kakayahang lamunin ang mga distansya ng astronomya. Ang pagiging simple ng pagpapanatili nito ay isa sa pinakadakilang pag-aari nito. Hindi tulad ng mga kontemporaryong kotse kung saan ang pagpapalit ng isang bumbilya ay nangangailangan ng pag-disassemble ng kalahati ng harap. Ang W210 ay dinisenyo na may lohika ng serbisyo
na nagpapahintulot sa mga mekaniko na gumana ng may espasyo at kalinawan. Ang istruktura nito ay idinisenyo upang mapaglabanan ang pang-araw-araw na parusa ng matinding panahon at mahinang kalsada, na nagpapaliwanag kung bakit nakikita mo pa rin ang napakaraming mga unit na nagpatatakbo bilang mga taxi sa pinakamatinding kondisyon sa planeta. Ito ay isang kotse na hindi kailangang sumigaw ng kalidad nito. Ipinapakita lamang nito ito sa pamamagitan ng pag-on nito tuwing umaga. Hindi alintana kung ang thermometer ay nagbabasa ng 40 degree sa ibaba ng zero o 50 degree sa lilim. Numero 13. Mercedes-Benz CLS 55 AMG 211. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa tibay, bihira nating isipin ang mga sasakyan na may mataas na pagganap. Ngunit ang CLS 55 AMG ay ang pagbubukod na nagpapatunay sa panuntunan. Ang kotseng ito ay isang bantayog sa M, 113 makina, partikular sa supercharged na 5.4 na liter na variant nito. Ang block ng makina na ito ay itinuturing ng maraming mga eksperto na ang pinakamahusay na walang silindro na ginawa ng Mercedes at AMG sa mga tuntunin ng balanse sa pagitan ng kapangyarihan at mahabang buhay. Ang pagiging isang 3 balbula per silindro, twin spark plug engine, ang disenyo nito ay likas na mas matatag at hindi gaanong madaling kapitan ng sakuna na pagkabigo kaysa sa mas komplikadong mga engine na sumunod. Ang M113 ay isang bato. Isang makina na maaring hawakan ang halos 500 lakas kabayo araw-araw nang hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod hanggat sinusunod ang schedule ng pagpapadulas nito. Ang 211 na W na may 4 na pinto na silweta ng coupe na muling tinukoy ang disenyo ng automotive noong 2004 ay nagtatago ng isang mekaniko na bakal sa ilalim ng nakaistilong balat nito. Ang 5 bilis na paghahatid na kasama ng makina na ito ay pantay na maalamat para sa kakayahang hawakan ang napakalaking metalikang kwintas nang hindi nasisira. Isang bagay na kalaunan ay tumagal ng maraming taon upang tumugma ang 7 at 9 na bilis ng mga gearbox. Ang pagkakaroon ng isang CLS 55 AMG ngayon ay pagmamayari ng isang piraso ng mabibigat na artilerya na nakasuot ng tag. Isang sasakyan na nagbibigay daan sa iyo upang maglakbay sa hindi ka panipaniwala, bilis na may katiyakan na ang engine nito ay may parehong pag-asa sa buhay bilang isang pang-industriya generator. Ito ay walang hanggang kapangyarihan na nakabalot sa isa sa mga pinakamagandang disenyo sa modernong kasaysayan ng bituin. Numero 12. Mercedes-Benz C-Class W 202. Matapos ang napakalaking tagumpay ng 1,984 na kilala bilang Baby Benz, ang Mercedes ay nagkaroon ng mahirap na gawain ng paglika ng isang kahalili na mapanatili ang mga pamantayan ng tangke, ngunit sa isang mas modernong format. Ang resulta ay ang W202, ang unang opisyal na henerasyon ng C-Class. Ang kotseng ito ay direktang tagapagmana ng isang pilosopya ng konstruksyon na tumangging mamatay. Bagamat mas maliit ito kaysa sa mga malalaking kapatid dito sa E o S-Class, walang 1 onsa ng kalidad ang naligtas sa paggawa nito. Ang W202 ay gumagamit ng mga materyales na ngayon ay tila kakaiba dahil sa kanilang tibay sa isang entry-level na kotse. Ang mga panloob na plastik ay hindi gumagalaw
pagkatapos ng 20 taon. At ang mga tela ng mga upuan ay tila immune sa paglipas ng panahon. Sa mechanical, ang 4 at 6 na silindro na makina sa sering ito ay kamangha-manghang simple. Walang komplikadong turbos, walang mataas na presyon ng direktang ignition system na nabigo sa mababang kalidad na gasolina. Mayroon lamang dalisay at tapat na mechanical na engineering. Ito ay isang kotse na pakiramdam siksik, sumisipsip na mga bumps ng kalsada, na may isang dignidad na naglalagay ng maraming mga modernong luxury sedan sa kahihiyan. Ang W202 ay ang perpektong halimbawa na ang pagiging maasahan ay hindi kailangang maging boring. Ito ay ang kapayapaan ng isip ng pag-alam na mayroon kang isang sasakyan na idinisenyo upang tumagal ng hindi bababa sa 500,000 kilometro bago mga ilangan ng malaking interbensyon. Ito ang uri ng kotse na binili mo habang buhay. Isang tapat na kasama na nakaligtas sa mga fashion at nakaplanong pagkaluma na may metalikong niti ng kataas-taasang aliman. Numero 11. Mercedes-Benz R 230 sa 500. Ang Mercedes SL ay palaging ang barometro ng tagumpay. Ngunit ang 230 henerasyon ng R ay kinuha ang konsepto na ito sa isang bagong dimensyon, sa pamamagitan ng pagsasama ng kagandahan ng isang convertible na may mechanical na integridad na sumasalungat sa mga edad. Ang 500 modelo ng SL ay ang hiyas sa korona na ito, higit sa lahat, dahil sa 5 litro na M100 at 13 makina. Ang block na ito ay isang ode sa pagiging simple na mahusay na naisakatuparan. Isang natural na aspirated motor na naghahatid ng kapangyarihan nito na may isang sutla na nagtatago ng pang-industriya na grade na panloob na tibay. Hindi tulad ng mga huling bersyon na naging mas komplikado at masilan. Ang 500 taong gulang na SL mula sa unang bahagi ng 2000 ay isang sasakyan na, kung maayos na pinananatili, ay maaring tumakbo ng walang kamali-mali sa loob ng mga dekada. Ang retractable hardtop na istruktura ay dinisenyo sa tulad tumpak na tolerances na. Kahit na pagkatapos ng libu-libong pagbubukas at pagsasara cycles, ito ay nagpapanatili ng isang watertight seal karapat-dapat sa isang submarino. Ito ay isang kotse na nag-aalok ng kalayaan ng bukas, nakalangitan ng walang patuloy na takot sa mga pagkasira na salot sa iba pang mga marangyang convertible. Ito ay, sa kakanyahan, isang tangke na nakabalat kayo bilang isang atleta, na may kakayahang tumawid sa mga kontinente sa mataas na bilis ng paglalakbay, nang walang karayom ng temperatura, na gumagalaw ng 1 milimetro. Numero 10. Mercedes-Benz E-Class o 124 500E. May mga magagandang kotse at pagkatapos ay may 500E. Ang sasakyan ito ay resulta ng isa sa mga pinakakagiliw-giliw na sandali sa kasaysayan ng automotive. Isang direktang pakikipagtulungan sa pagitan ng Mercedes-Benz at Porsche. Sa oras na walang kapasidad ang Mercedes sa linya ng pagpupulong nito para sa isang malawak na sedan, inasikaso ng Porsche ang manumanong pagpupulong ng bawat unit. Ang resulta ay ganap na perpekto. Sa ilalim ng bonnet ay nakasalalay ang M-engine na 119, isang 5 litro na hugis V na walang silindro na binuo ng may katumpakan ng paggagawa ng relo. Ang bawat bahagi ng kotseng ito ay pinatibay, mula sa mga preno na minana mula sa SL hanggang sa isang suspensyon na tumatama sa imposibleng balanse sa pagitan ng kadinhawahan ng magic carpet at kabuuang kontrol. Ang W124 ay isang tangke na sa mga karaniwang bersyon nito, ngunit ang 500E ay ang tangke ng mga tangke. Ito ay isang kotse na pakiramdam inukit mula sa isang solong piraso ng granite. Ang kalidad ng mga panloob na materyales, ang kapal ng salamin at ang soundproofing
ay lumika ng isang kapaligiran kung saan ang oras ay tila tumigil pa rin. Ito ay, arguably, ang pinakamahusay na 4 na pinto sedan kailanmang ginawa. Isang makina na hindi alam ang kahulugan ng salitang pagkapagod at nananatiling ang gintong pamantayan para sa mga ininyero sa buong mundo. Numero siyam, Mercedes-Benz S-Class o 140. Kung sakaling merong isang kotse na sumasagisag sa kayabangan ng Aleman Engineering, ito ay ang 144 na WS Class. Kilala sa loob bilang bilyon-bilyong dolyo na kotse, ang sasakyan ito ay binuo na may halos walang limitasyong budget na humantong sa paglulunsad dito na naantala ng ilang taon habang ang mga inhinyero ay perpekto ang bawat detalye. Ito ay kaya maaga ng kanyang oras na ito ay halos sinira ang kompetisyon, pagpilit ng mga tatak tulad ng Lexus at BMW upang muling idisenyo ang kanilang mga plano ganap. Ipinakilala ng W 140 ang mga makabagong lika na ipinagkaloob natin ngayon, tulad ng double glazing para sa pagkakabukod ng tunog at mga sistema ng tulong na gumagana ng walang kapintasan na lohika. Sa mekanismo, ito ay isang kuta. Ang inline 6 at 8 silindro na makina ng henerasyong ito ay idinisenyo upang tumagal ng 1 milyong milya na may pangunahing pagpapanatili. Lahat ng nasa kotseng ito ay napakalaking. Mula sa mga bisagra ng pinto hanggang sa air conditioning system, ang lahat ay itinayo upang maging pinakamahusay sa mundo, anuman ang gastos. Ito ay isang sasakyan na hindi lamang nakaligtas sa pagsubok ng oras, ngunit tila nagpapahiya sa mga modernong kotse sa pisikal na presensya at walang kapantay na kalidad ng pagsakay. Ito ang huling Mercedes na itinayo sa ilalim ng pilosopiya ng pinakamahusay o wala, nang walang anumang uri ng pangako sa ekonomiya. Numero 8, Mercedes-Benz C-Class W 203, C 350. Matapos ang ilang mahirap na taon sa huling bahagi ng dekada 90, kung saan ang tatak ay nag-eksperimento sa pagbawas ng gastos, ang W 203 sa yugto ng muling pagdidisenyo nito ay kumakatawan sa pagtubos ng C-Class. Lalo na ang modelo ng C na 350 na nilagyan ng makina ng M na 272 ay nagpakita na ang Mercedes ay natutunan mula sa mga pagkakamali nito at handa nang mabawi ang trono ng tibay nito. Ang modelong ito ay naitama ang mga problema ng kabataan ng serye at nagtatampok ng isang pino na chassis na muling binuhay ang solidong pakiramdam ng Stuttgart. Ang 5 litro na 3-point engine ay isang malakas at mahusay na unit na, sa mga huling bersyon nito, nakamit ang kahanga-hangang antas ng pagiging maasahan. Ang kasamang 7 G-tronic transmission ay na-update upang mag-alok ng hindi nakikitang paglipat at mahabang buhay na higit sa mga nakikipagkumpetensya na gearbox. Ang interior ay muling dinisenyo na may mas mataas na kalidad na mga materyales. Tinitiyak na ang cabin ay maaring makatiis sa pagkasira ng pang-araw-araw na paggamit nang hindi nawawala ang kagandahan nito. Ang C 350 ay ang halimbawa kung paano makilala ng isang tatak ang mga pagkakamali nito at bumalik sa solidong mga ugat ng engineering na nag-aalok ng isang pakete na parehong technological na advanced at mechanical na hindi masisira. Ito ay isang kotse na naibalik ang kumpiyansa ng mga purista at pinatunayan na ang pilak na bituin ay magkasing kahulugan pa rin ng pambihirang habang buhay. Numero 7, Mercedes-Benz S-Class 126. Ang 126 na modelo ng W ay, para sa maraming mga mahilig, ang pinakamahusay na S-Class kailanman. Hindi lamang ito tungkol sa walang hanggang kagandahan nito, kundi tungkol sa konstruksyon ng bank vault nito. Ang kotseng ito ay ang pamantayan ng transportasyon para sa mga pinuno ng estado, monarka, at mga pinuno ng mundo
sa loob ng higit sa isang dekada para sa isang napakasimpleng dahilan. Hindi ito nabigo. Ang istruktura nito ay idinisenyo upang sumipsip ng mga epekto at mapanatili ang integridad nito sa paraang nakakamangha pa rin sa mga eksperto sa kaligtasan ngayon. Ang 8-silindro na V-silindro na makina ng henerasyong ito, tulad ng mga matatagpuan sa 560 SEL, ay mababang kompresyon, mataas na pag-aalis ng mga unit na nagpapatakbo na may kaunting mechanical na stress, na nagpapahintulot sa kanila na makamit ang mga numero ng astronomical mileage nang hindi kinakailangang buksan ang block. Ang bawat pindutan, bawat switch, at bawat mekanismo ng paglock ng pinto ay nasubok upang makayanan ang daan-daang libong mga siklo ng paggamit. Ito ay isang sasakyan na pakiramdam malaki, mabigat, at lubang ligtas, na nakakakuha ng palayaw nito ng safe on wheels. Upang pagmamayari ng isang W126 na yon, ay upang magkaroon ng isang fragment ng isang panahon kung saan ang kalidad ay isang relihiyon at pangako ay hindi umiiral sa bokabularyo ng mga inhinyero ng Stuttgart. Numero 6. Mercedes-Benz SLR 129. Nang ipakilala ng Mercedes ang SLR, 129, napagtanto ng mundo na ang isang convertible ay maaring maging matigas at matibay tulad ng isang nakabaluti na sedan. Pinalitan ng kotseng ito ang maalamat na R107 at ginawa ito sa pamamagitan ng pag-angat ng teknolohiya sa mga antas ng espasyo para sa oras nito. Ito ang unang kotse na nagsama ng isang otomatikong safety bar na na-deploy sa milliseconds kung nakita nito ang isang rollover. Isang gawa ng pisikal na engineering. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang hindi umiiral na pagkapagod sa istruktura. Hindi tulad ng iba pang mga convertible na creak sa paglipas ng mga taon, ang R129 ay humahawak ng sarili nito salamat sa isang chassis na pinalakas ng mga seksyon ng mataas na lakas na bakal. Ang 1,910 silindro na M-engine ay muling bituin dito, na nag-aalok ng linear na paghahatid ng kuryente at pagiging maasahan na nagbibigay daan sa kotseng ito na magamit bilang isang pang-araw-araw na sasakyan kahit na 30 taon pagkatapos umalis sa pabrika. Ito ay isang makina ng komplikadong engineering, ngunit isinasagawa ng may katatagan na ang mga bahagi nito ay tila hindi tumatanda. Ito ang convertible para sa taong humihingi ng technical na pagiging perpekto at mahabang buhay na hindi may aalok ng mga modernong sports car. Numero 5. Mercedes-Benz CLK 500 Siam. Ang 500W Series 209 CLK ay ang perpektong halimbawa kung bakit kung minsan mas kaunti ay higit pa. Sa isang mundo na nagsisimula ng puna ng mga hindi kinakailangang sensor, pinananatili ng Mercedes ang isang klasiko at lubos na epektibong mechanical na recipe sa modelong ito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang medyo magaan na sasis na may 5 litro na M-engine, lumika sila ng isang sasakyan na may napakalaking reserbang kapangyarihan na bihirang kailangang gumana sa ilalim ng pagsisikap. Ang kombinasyon na ito ang lihim ng kanyang immortalidad. Ang M-engine ay malawak na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na 8 silindro na nilika ng tatak. Dahil sa disenyo ng 3 balbula per silindro at 2 sistema ng pag-aapoy na pinapasimple ang pagpapanatili at pag-maximize ng kahusayan ng thermal. Ang panlabas na disenyo ng CLK ay likido at hindi pa tumatanda ng isang araw, na nagtatago ng isang mekaniko na purong bakal at maaasahan. Ito ay isang kotse na nag-aalok ng karanasan ng isang luxury grand tourer na may gasto sa pagpapanatili ng isang mas simpleng sasakyan,
hanggat iginagalang ang mga pangunahing pagbabago ng likido. Ito ay patunay na ang pagiging simple na inilapat ay ang pinakamataas na anyo ng labis na engineering. Numero 4. Mercedes-Benz E-Class W 211 E500. Ang 211 W E-Class ay kumakatawan sa ganap na kapanahunan ng 8 silindro na makina sa isang executive sedan. Kasunod ng mga aralin na natutunan mula sa mga nakaraang modelo, pinuhin ng Mercedes ang W211 upang gawin itong isang katumpakan na tool para sa mga motorway ng Aleman. Ang E500 na nilagyan ng pinakabagong ebolusyon ng M113 makina bagong paglipat sa mas masilan na mga makina ay isang obra maestra ng balanse. Sa modelong ito, ang suspensyon ng hangin ay perpekto upang mag-alok ng higit na mahusay na kontrol sa katawan nang walang napaaga na pagkabigo ng mga unang henerasyon. Ang pagkakabukod ng tunog ay napakalalim na ang labas ng mundo ay nawawala kapag sarado ang pinto, na nagpapapahintulot sa iyo na pahalagahan ang kinis ng isang motor na tila umiikot sa mga tindig ng sutla. Ang mga sistema ng paghahatid at pamamahala ng makina ay naprogram upang unahin ang tibay. Tinitiyak na ang bawat elektronikong bahagi ay protektado laban sa panginginig ng boses at init. Ang W211 sa E-variant nito, 500, ay ang kotse para sa mga naghahanap ng modernong karangyaan nang walang sakit ng ulo ng pang-eksperimentong teknolohiya. Ito ay isang makina na umabot na sa mechanical na rurok nito at handa nang maglakbay ng daan-daang libong kilometro na may dignidad na kakaunti lamang ang mga kotse sa kasaysayan na maaring tumugma. Numero 3. Mercedes-Benz Type 240 115 taon. Ang W model 1515 taon, lalo na sa diesel variant nito 240, ay ang kotse na nakaukit ang pangalan ng Mercedes-Benz sa kasaysayan ng pagiging maasahan. Ito ang unang sasakyan na nagpakita sa publiko na ang diesel engine ay hindi lamang para sa mga truck o traktora, ngunit ang pinakamatalinong pagpipilian para sa mga naghahanap ng walang hanggang transportasyon. Ang konstruksyon nito ay isang Spartan simple, ngunit may isang kiruriko kalidad na pagpapatupad. Ang 4 na silindro na blok ng makina ay isang mabigat na paghahagis na tila binabalewala ang konsepto ng alitan. Merong isang dokumentadong kaso ng isang Greek taxi driver na naglakbay ng 4,500,000 kilometro kasama ang kanyang unit, isang figura na tila science fiction para sa anumang modernong sasakyan na puno ng mga sensor at plastik. Ang W115 ay walang mga trick. Ito ay metal laban sa metal, na nakatune sa mga tolerance na nagpapahintulot sa makina na patuloy na tumatakbo kahit na matapos ang mga dekada ng pang-aabuso sa panahon. Ang biyahe nito ay mabagal, ngunit hindi mapigilan, na nagpapadala sa driver ng katiyakan na, anuman ang distansya, palagi itong makakarating sa patutunguhan nito. Ito ang kotse na nagbago sa mga driver ng taxi sa mundo sa pinakadakilang embahador ng tatak ng bituin. Numero 2. Mercedes-Benz 300 123. Kung hahanapin natin ang eksaktong punto kung saan naabot ng engineering ang pagiging perpekto sa mga tuntunin ng tibay at kadalian ng pag-aayos, iyon ay W123. Wala nang mas maasang sasakyan sa kasaysayan ng tao. Ito ay dinisenyo sa isang oras kung kailan mas gugustuhin ng Mercedes-Benz na mawala ng pera sa pagmamanupaktura ng bawat unit kaysa payagan ang isang solong bahagi na mabigo ng maaga. Ang sasis ay napakatigas, na ginagamit ito bilang isang pamantayan ng paghahambing kahit na yon, at ang suspensyon nito ay idinisenyo upang sumipsip ng pinakamapanirang mga bumps
nang hindi nagpapadala ng isang solong panginginig ng boses sa cabin. Ang 300 taong gulang na modelo ay ang hiyas sa Corona, na may 5 silindro na makina na naglalabas ng isang ritmo, nakaaaliw na tunog, katulad ng isang mechanical na puso na hindi kailanman napapagod. Ang kotseng ito ay hindi alam ang nakaplanong pagkalipas. Sa mga umuunlad na bansa, ang mga sasakyang ito ay gulugod pa rin ng transportasyon ilang dekada matapos silang magretiro sa Europa, na nag-iipon ng milyon-milyong milya sa mga pagkukumpuni na maaaring isagawa gamit ang mga pangunahing kagamitan sa tabi ng kalsada. Ang W-123 ay ang pisikal na testamento sa isang pangako sa kahusayan na hindi na umiiral sa modernong industriya. Isang bantayog sa engineering na malamang na nasa paligid pa rin kapag ang lahat ng kasalukuyang mga dekoryenteng kotse ay na-recycle. Numero 1. Ang Mercedes-Benz ng 2 milyong kilometro o 617. Ang lugar ng karangalan ay hindi inuokupahan ng isang tukoy na modelo ng katawan, ngunit ng tibok ng puso sa loob ng pinakadakilang alamat ng tatak, ang 16 na siglo na makina ng OM. Ito ang makina na hindi maaaring patayin. Ito ay isang 5-silindro turbo diesel unit na kumakatawan sa tunay na pagpapahayag ng mechanical na katatagan. Ang disenyo nito ay labis na proporsyonal na ang mga panloob na bahagi ay nagdurusa sa halos hindi mahahalatang pagkasira sa normal na paggamit. Ang makina na ito ay sikat sa kakayahang tumakbo sa halos anumang uri na mamantika na gasolina sa mga sitwasyong pang-emergency at para sa pagpapanatili ng kompresyon nito ng buo pagkatapos tumawid sa milyon kilometrong hadlang nang hindi kailanman binuksan. Ito ang makina na nagpapatakbo ng G-Class, ang W-123 at ang mga cargo van na nagtayo ng buong bansa. Wala itong timing belt na maaring masira. Gumagamit ito ng double link chain na idinisenyo upang tumagal sa buong buhay ng block. Kapag naririnig mo ang katanghiyan na pagtap ng isang 16 na siglo na OM, naririnig mo ang tunog ng technical na immortalidad. Ito ang pangwakas na patunay na kapag ang mga limitasyon sa budget ay inalis at ang pag-andar ay inuuna kaysa sa porma, ang mga tao ay may kakayahang lumika ng mga makina na sumasalungat sa paglipas ng panahon.